Dekada 80, malaki ang ginampanan ng EDSA sa pagpiglas ng sambayan ng Pilipino sa kamay ng diktatorya. Ngunit hindi na rin naman lingid sa ating lahat na maraming kabataan ang hindi na inabot ang iconic event na ito na bumago sa kasaysayan ng ating bansa. Pero dahil na rin sa mga larawan, nagkaroon ng paraan upang ma-share sa bagong henerasyon ang kwento sa likod ng rebolusyong naging posible dahil sa kalsadang ito. Kaya naman samahan ninyo akong tingnan ang ilan sa mga iconic pictures na magkikwento sa atin ng istorya sa likod ng EDSA People Power. Ako po si Jules Giang at ito ang EDSAgram. Tuwing buwan ng Pebrero, abalang-abala na ang photojournalist na si Sonny Camarillo. Natatangi ang buwan na ito para sa kanya dahil tuwing sasapit ang panahong ito, pakiramdam niya ay tila naglalakbay siya pabalik sa nakaraan. Ito ang mga larawang kuha ni Sonny mula sa makasaysayang 1986 EDSA People Power. Mga larawang nagkikwento ng mga kaganapan ng minsang lumaban para sa demokrasya ang mga Pilipino. Mga pera-perasong alaala na kung iyong pagtatagni-tagniin, bubuo sa atin bilang mga Pilipino. Pumapasok sa kanila because of the powerful images, so they easily understand. Kaya ang mga exhibit ko, kapiraso, 2 page lang na istorya, lahat retrato na. Doon sa 2 page na istorya, nandun na lahat yung laman ng retrato because sabi nga nila a picture speaks of 1,000 words. Isang freelance photographer noong dekada 80 si Sonny. Kadalasan, ipinapadala lamang daw niya ang kanyang mga kuhang larawan sa mga periodiko para mailathala. Mula sa pagko-cover sa mga aksidente sa kalsada, patayan, nakawan, maging sunog na sipat ng kanyang lente. Pero, ang maituturing raw niyang peak ng kanyang karir noon ay nang hirangin siyang maging official photographer ng isang malaking beauty pageant sa bansa. Well, mostly mga fires, mga accidents sa kalsada na mga medyo matitinding klaseng accident. And then some are others like mga beauty pageant na ako lang nakakakuha dahil naging matagal akong official photographer ng almost lahat ng beauty pageant na mga sikat. Benigno Aquino was shot by a man posing as an airport worker. Mr. Aquino had been warned his life might be in danger. Subalit, tila nag-iba ang ihip ng hangin para kay Sonny. Nang mapaslang sa tarmac ng Manila International Airport ang dating senador na si Ninoy Aquino, unti-unti raw niyang nakita ang totoong imahe ng bansa sa ilalim ng batas militar na siyang nagpabago sa tema ng kanyang kinukunang larawan. Nilantad ni Sonny ang mukha ng isang bansang naging bihag sa karahasan, mga Pilipinong naghahanap ng pagbabago, at ang pagsubok sa mga Pinoy upang manindigan at lumaban. Makailang beses nang napanood sa telebisyon o di kaya'y naging laman ng mga libro at pahayagan ang ilang mga tagpo na nagpakita sa mga Pilipinong dumalo sa EDSA noong 1986. Pero kwento sa amin ni Sonny, may mas malalim daw siyang dahilan sa pagpili ng mga kukunang larawan. Ang ginagawa ko para mas yung mga viewers ay mas attached dun sa picture. Gusto ko na sila mismo parang nandun at that time, at that hour, at that point. Ilan daw sa mga larawan ng kanyang kinunan ay hango mismo sa kanyang mga aktwal na nakita, narinig at naramdaman mula sa mga karakter na kanyang nakasalamuha sa EDSA. Tulad ng tagpong ito, habang namamaalam ang isang militar sa kanyang ina at asawa sa maaaring kahantungan ng kaguluhan sa EDSA. Sabi niya, Mama, bahala na kayo sa mga bata. Sabi ganon. Malakas po ang namin na baka lusubin kami ngayong gabi. Dito ako sa perimeter. Ibig sabihin, doon sa may fence, sa may gate. At
baka hindi na tayo magkita muli. Sabi gano'n. Isa rin daw sa mga tagpong kanyang nasaksihan ay ang abalang si Fidel Ramos habang nakikipag-usap sa telepono pagkatapos ito magbitiw sa pamahalaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pormado suot ang kanyang uniforme habang naka-rubber shoes. Huling araw ng revolusyon. Obviously, nung nalaman natin yung mga istorya, there were Americans, the ambassador and the senator, and even from as far as White House kay Reagan, no? Na kinakausap si Marcos at saka dito mga rebelde na sabi, Marcos, umalis ka na, wala ka na magagawa. Yun na lang may tutulong namin sa'yo. Get out, cut it, and cut it clean. Ibig sabihin niya, huwag ka magpapaputok, huwag ka magpapalusob. So, yung mga opisyalis ng na yon ng embassy, nire-relay dito. Yung mga tawag nandyan ako, I'm very, very proud na marami akong tao, bata, matanda, professional o hindi, na natuto sa akin mga photos. Natututo at matututo pa kung sakaling kaya ko pa mag-exhibit. At looking at them, sometimes, ang maganda naman, that exactly pag nakita ka ng retrato, alam ko yung nangyari. Alam ko yung mga narinig ko, alam ko yung... So yun ang sinusulat ko sa caption. 29 years na, and yet, buhay na buhay ang mga pictures na ito. Sa katunayan, hindi raw nabilang ni Sunny kung ilang pictures ang kanyang nakunan nung EDSA People Power. Kaya isang taon lamang daw pagkatapos ng kaganapan sa EDSA, nagsagawa ng isang exhibit si Sunny upang itanghal ang kanyang natatanging mga larawan. Ang daming natututo. Bata, matanda, babae, lalaki, kulay kutis, maganda, kulay hindi magandang kutis. Pare-pareho yan. So, well, tsaka saan ka naman nakakita na ganun karami ang tao yung yung nagkaisa na dati-dati ay hindi mo makikitang ganun. Sa simula, nagulat daw si Sunny sa mga naging reaksyon ng mga taong nakakita na ng kanyang mga litrato. Karamihan ng ating ng aking mga guests na nagko-comments that sila mismo nagsasabi na each photo na nandyan is that nandun lahat ang istorya. Kahit isang retrato lang. Sila na mismo yung nagsasabi. Kaya nga yung aking istorya, mga 2-page lang ng bond paper, lahat retrato na yung magsasabi ko ano nangyari. At mas naiintindihan ng mga bata, especially mga bata. Wow, 6 years old, 9 years old, mga gano'n, no? There is one mother na nagsulat doon, no? Dear Sunny, we were here with my 3 children, sabi ganon, and you know what? My 9-year-old child said, you are a genius, and I believe him, sabi niya. So, yung mga ganon, so yung mga comments na nagbibigay sa akin inspirasyon. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, naibahagi na raw ni Sunny ang kanyang mga munting handog para sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas. At buong pagmamalaking inamin sa amin ni Sunny, kahit daw isang pirasong larawan mula sa kanyang mga koleksyon ay hindi niya pinagkakitaan. Umaasa raw sa kadalasan sa mga donasyon at tulong ng ilang camera organizations upang maisakatuparan ang kanyang taong-taong exhibit tuwing Pebrero bilang pag-alala sa anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution. Kayo mga Senator Alvarez, maraming salamat po. At ito nga lang linggo, February 22, muling binuksan ni Sunny ang kanyang exhibit sa isang mall sa Fairview. Dinaluhan ito ng kanyang pamilya, kaibigan, mga photojournalist, historiador, at maging ng ilang personalidad na malaki rin ang naging bahagi sa tagumpay ng EDSA Revolution. Dito muli nilang binalikan ang bawat kaganapan noon sa EDSA. Mga larawang 29 na taong iningatan ni Sunny upang muli itong masaksihan ng publiko at maging ng ilang hindi naabutan ng EDSA People Power. Passion ko yung exhibit because natutuwa ako na ang daming natututo. From mere 9-year-old, 6-year-old to a president of universities, professors, and even lawyers and civil engineers and what have you. Yeah. So, parang, and those people, they pray for me. Karamihan doon, God bless you, you are, sabi, may mga nagko-comment na iniiyak akong comment sa mga comment nila, no? You are a God given to this country.
because you use your talent in service of the nation. Sa mabilis na pagbabago ng ating panahon, lalong-lalo na sa teknolohiya, ngayon pa lang nagsisimula na rin si Sunny na i-transfer ang kopya ng mga larawan sa CD sa halip na sa rolyo pa ng film na kanyang ginamit noon. Ito rin ay upang maprotektahan niya ang bawat larawan. Pero umaasa si Sunny balang araw na magtatayo ng isang museo ang pamahalaan para sa mga alaala ng EDSA. At buong puso raw niyang ibabahagi ang kanyang mga iniingatang yaman in the spirit of EDSA. I have 3 grandchildren. One is a boy and mahilig siya sa history. So probably this will be a family treasure, mga ganon. But then, as a matter of fact, I wrote the president about this exhibit. And I told him about merong isang portion ng lote sa likod ng People Power Monument. Yun ang mga naririnig ko sa mga may connection dun sa People Power. And that supposed to be yung portion doon sa Camp Aguinaldo na portion ng People Power Monument ay may itatayo na museum ng People Power. So, pinipreserve ko yan. Ever since na marinig ko yon, pwede kong, may contribute sa, sa museum. Because, alam mo, napansin ko sa exhibit ko kasi, if there is a museum for this, not only pictures, but probably recordings, probably pins, t-shirts, mga ganon, no? Books, pamphlets, letters from one family member to another, from one friend to another na dinidescribe yung mga nangyayari sa EDSA. So, those are memorabilias ng People Power, no? Ang mga larawang nakita natin ngayong araw ay sapat ng patunay ng EDSA ay higit pa sa isang kalsada. Ito ay may tuturing din nating isang simbolo o paalaala na ang mga Pilipino ay minsan ding nagkaisa upang ipaglaban at manindigan para sa pagbabagong ipinagkait sa atin sa loob ng mahabang panahon. Ako po si Jules Giang at maraming salamat sa inyong pag-follow sa EDSA Ground.